kinabuhi. Galatians 5 reminds us that real transformation does not come from our own strength. It comes from the Holy Spirit working inside us. The fruit of the Spirit is not something we force ourselves to produce. It grows in us as the Spirit shapes our hearts and molds our character. The Spirit changes us. It changes the way we think, the way we respond, the way we love. Where there used to be impatience, He births patience. When there used to be anger, He grows gentleness. Where there used to be fear, He fills us with peace. But we cannot change by ourselves. The Spirit transforms by His power. Paul reminds us to keep in step with the Spirit, because when we walk with Him daily, listening to His voice, surrendering our desires, obeying His leading, His fruit becomes visible in our lives. Amen ba, church? Tinuod nga, ang tinuod nga, pagka born again Christian, hindi siya katong moment nga kanang nagano lang ka, no? Nagbaptisan lang ka. Kundi ang tinuod nga pagka born again is nabuhig yun kung pagbalik ang tinuod nga tao magibuat sa Ginoo. Katong na ay kaayo sa una-una kasing-kasing, katong nag-desire yun ng mga lagad o dahil sa Ginoo, katong nag-desire na ang iyang hunahunahon o ang iyang buhaton, katong mga butang na makapahimayan sa Ginoo. Kanya, that transformation will only be achieved kung ato ang ilhon o ato ang kanang sabton ang ulong sa Ginoo, wherein di na nato manurture ang ato ang espiritu. So kung ang atong espiritu, we are born again lang sa ngalan, no? Because kanang murag gipuyan lang nato ang relihiyon nga born again, pero wala nato gitanaw or gisinati gyud ang pagkatinuod nga born again Christian. Wala nato gitunan ng ulong sa Ginoo, wala na nagbasa sa Biblia, wala nato giampo sa matag adlaw kung unsa ang leading, kung unsa ang gisulti sa Ginoo sa iyang mga pulo. Mapadulong gyud kita no sa dili gyud gihapon transform ng kinabuhi. And the best testimony for us ng mga Kristohano, isang ato yung mga kinabuhi. Mas dali mo invite someone sa church when these people around you see the transformation in you. Makita nila, mano sila, curious sila kung unsa kinsa ang Ginoo nimo nga imo ang gituuhan karon nga nabago nakita niya ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Kung karon nagisige lang gihapon ka og tago og pagdumot sa imong kasing-kasing o nalang gyapon kay mga tawo nga dili gyud kayo nimo pasaylo or wala lang gyapon na bag-o ang imong judgment sa mga butang sa imong kinabuhi, siguro ato yung huyan nga atong iampo, no, atong kasing-kasing, iampo lang ito itong nahuna. So that, tinuod nga ato ang ma-display sa atong mga kinabuhi, ang tinuod na pagkagustuhan. So, mo siya ang, para sa kuha, ang message ang Galatians 5:22-25. So, let us pray as we begin our service. Father, Lord God, thank you, Lord God, for this day. Thank you for the safety and protection, Lord, sa among matag-isa, Lord, nga nakaabot mo dito sa church. Lord God, we seek for your light, Lord God, as we begin another Sunday service, Lord God. Nandama ang among mga kasing-kasing unang-una, Lord, sa pagkanta, sa pagpalinaw sa imong pulong, karongan buntagan, Lord God. Unta, Lord, kanang mauli mi karon, Lord, nga nahani kanang madunggan nga gikan sa imo, Lord, and unta makuha na mo portion, Lord God, sa imong pulong, Lord, na ipabati karon nimo pinahagi kay Lord God. Give us the grace, Lord God, to come into your presence, Lord God, na wala gilaing mag-deserve, Lord, to come into your presence, Lord, pero we are privileged enough, Lord, na nahani dili
para maminaw o sinatik sa inyong presensya, Lord God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Praise. Happy Sunday, Church! Ay, isa pa! Happy Sunday, Church! Yes, sige, dahil na ako ang sa pagpalindog. Yes, praise God kay nakaabot kita din nino nga safe and sound and we know nga dili gyud aksidente nga nata dinhi karon and kana lagi nay purpose nga naa ka dinhi karon. First time man nimo or kanang ikaw pila na baka kabalik dinhi. It is good to be in the presence of the Lord. Amen? Amen. Yes, praise God. So karon church, i-shake hands sa inyong abay bi. Igna nga nalipay ko nga naa ka karon. Sige, abay-abay sa iyong kaabay sa. Kaya basta hindi na ako tingog. So, ito na, may buntag sa kanan. So, we are here to praise and worship God. So, papakita yung mga galingan din. Tingno, dagan kayo tawag pwede mo haton this day. Pwede kayo tamang laba, pwede kayo tamang laag. Kay Marbe, ang mga free good na ito, ang mga tayo ang kuwan. So, badog Domingo. So, praise God kay naabot alin yung tanan. So, according in the book of Psalms, chapter 86, verses 8 to 10. There is no one quite like you among the gods, O Lord, and nothing to compare with your works. All the nations you made are on their way, ready to give you honor, ready to put your beauty on display, parodying your greatness and the great things you do, God. You're the one. There's no one but you. Amen? So, wala kayo sama sa itong Ginoo, sama sa iyahang higugma, sama sa iyahang magpalangga sa tuwa, sa matag adlaw, mutabang sa tuwa, mungit dala sa kahayan, no? Kay kitang tanan, dili perfect, kitang tanan, galisod o ganang sugakot sa matag adlaw, daghang mga problema, but kanang tanan, mahimog gid ng light because na Ginoo. Amen? Pasalamaton ta kay natay Ginoo mabuhi ug anta maginaw sa ato mga pag-ampo, andam mo tabang sa atong mga kalisod. So kala church, ready and excited na ba ta to worship God? Ready na ba ta mo kanta? Muslim ka? Udahay kay ikaw pagpasalamat sa iyang mga day. Hallelujah. We want to
praise you, God. We acknowledge you in this place, Lord. Take over your throne, God. Today we are giving you praise and worship, God. Lord, there is none like you. For you are great, and your name is full of power, Jesus. Lord, we tasted and seen your love. But we want more of you, Jesus. We invite you today, God. Holy Spirit, fill this center in your presence. We want to worship you today, God. Blind us, Lord, to the things that can hinder us to worship you today. Help us to worship you, Lord. And today, God, your love is a shield and your grace is sufficient. And your presence brings renewal. We are ready, Lord, for your life-changing love to take over, Jesus. This song is our prayer and our love to you. We glorify Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, be with us. Hold my hands and I'm laying down. Oh, that I hold thee, my name I tasted and seen of your great love. Only you, God. You satisfy me. You satisfy me. Sweet we
Maayong buntag sa atong tanan. Ang atong tithes verse karon nasa Malakay 3:10 gihapon. Ano, Bisaya na ni, dili na English. Niingon dire, ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang bintana sa langit. Og ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayod nga panalangin. Ingon si Lord diri no nga kaning sulayan. Kapasulay lang yapon si Lord bisanaan sa ato tanan. Nya unsa akong response sa iyaha? Siyempre, ibalik na to kung siyang ginaingon nga para sa iyaha. Tungod kay iyaha ni tanan wala magyatuwa ani. Sa tinuod lang wala giato ani. Sa bagay no Ginoo mo nakakita sa atong kasing-kasing kung tinud-an na iba puti ba atong kasing-kasing o putin ititong tinuputin. Siya lang yung nasayo, di ba? Siya rin nakakita sa atong kasing-kasing o tinuod pagdili. Kung sa kada ko sa grasya sa Ginoo no nga kung sa kada ko sa grasya mo yung bugyan nga dili ta grateful sa kinabuhi pa lang nato daan dili na mabayaran. Ingon diri sa unahan nga bahin sa chapter mangutana ako kaninyo matarong ba sa usa ka tawo nga ang pagtikas sa Dios dili apan gipikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo o mga halad. Itunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Muna nga kaning wala gyud kumbaga perfect sa paghatag sa tithes. Kay tanan gyud ta kawatan. Kay ninyo si Ginoo gyud sa mga unyo gipikasan. Tanan kita tigasan kay dili man kung dili ta mohatag sa atong 10%. Dili na mo to dili ta mo tudlo mga kawatan kay katulangkuan atong flood control. Pero kita gyud tanan kung dili ta mo hatag sa atong bahin sa ikapulo. Muna nga kaning kung mag-offer ta sa Ginoo, mag-offer ta sa Ginoo sa atong tithes. Ug sa atong isig ka tawo, ingon ta nga kaning Lord, mao ni akong kasing-kasing. Si Lord na yung nakabalo anak. Wala nakabalo sa atong tanan o sa uban ba diha si Ginoo ra gyud nakabalo sa isulod sa atong kasing-kasing. Maghatag ta sa atong tithes, church. Your
worship and we praise you. Pinaagi ang mga tithes, Ginoo. Lord, salamat sa blessing. Salamat sa kaluoy, sa adlaw-adlaw. Salamat, Lord, sa kusog nga mo iyang ginagamit sa among pagpanginabuhi sa adlaw-adlaw, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong proteksyon sa matag-usa sa among panginabuhian, Ginoo. Lord, iligay among pamilya, among mga anak sa tanan nga mga dautan, mga sakit-sakit. Salamat kay Ginoo sa padayong paghatag og kaluoy, sa padayong paghatag og grasya sa matag adlaw sa among kinabuhi. Thank you, Lord, sa panantanan. Kani among ginaampo in Jesus' mighty name, I pray. Amen. Balik na sa church. Balik na sa ko. For our financial report, this is the first Sunday ba? Sa December. So, magkwanta for the month of November na ito financial report. So, ano ito November? So, thankfully, nabigyan kami si Lord for being really the God who provides sa simbahan. So, sa November pa lang, ilan man hindi na ko ma-imagine yun, na bless kita ginunani sa Ginoo, pinagi sa mga tao nga faithfully yun, nag-so, tight yun sa simbahan. So, by the end of November, the church were able to gather tithes amounting to 556,000 pesos and 1.23. So, salamat kay Church. Salamat po sa mga faithful tithers. Last year, year to date sa November, nara na sa mga 400. Pero karon by November, na-reach na nato ang 550,000 for 2025. Wala pa December. Wala pa December, ani. And makita din namo ang growth sa financials nato sa simbahan nga kanang dili na pud siya hitabo nga kanang bitaw siguro bitaw zero lagi bitaw. Karon dili na siya inana for the past 5 months na siguro or 6 months na ba nga always yun nga na ay sobra kada bulan na nabayran na tanan na nabitaw na nahatag na tanan na nasalamat jud kayo church for wala magilayon gigikanan ani kundi ang ato ra yung kasing-kasing na nakasabot yun sa paghatag. So wala gilain na source ana dili na nga itong mga kaugalingon nga bulsa kundi ang ato ang mga kasing-kasing. So I pray nga magpadayon taan for the month of November, ang total tithes and offerings is niabot siya sa 60,089.28 dayon kanang TOT nga nakabutang tithe of tithe atong nang limit dito sa atong Mother Church. So inana atong ginabuhat kada bulan kita ang atong income 10% atong yatag sa church. Ang church pod, ang tithe sa church 10% ana ginahatag po nato sa atong Mother Church. Ato pong Mother Church to support the activities pod sa simbahan. Ang mga tanan ng mga workers na full-time workers, mga lay workers o katong mga tanan ministry nga gina-sustain sa JAMC, Tibok JAMC. Then ang JAMC si Diopod, nahatag ko sila paslo sa GCM, sa Mother Church pod sa Zamboanga. So ingana na siya ingana gina-sustain ang simbahan. Na yun monthly, wala na nato ibutang dira monthly ang ato ra gyapon mga expenses kay naa sa rent, electric bill, water bill, ang atuang ining mga snacks, gikan sa
ushering team, sa kids, tapos ini karon ang ato ang arrow gathering, ang mga tanan expenses nga ginagamit na para sa discipleship na mga activities. So hopefully ang simbahan mo lagi kuha kanang limit kung mangayo mo manghatag may basta kay kanang para din na sa activity sa simbahan church wala jud tay limit ana. Dayon apil na din ang mga upcoming na to mga activities diay atong Thanksgiving na naputay padulungay nga activities sa Thanksgiving nato. So ang ato ang financial accountability ato lang na siya gipadayon. Ato lang ato na po na siyang sugdan pagkaman sa December sugdan na po na nato by January ang financial accountability. So ato na nang i-account karon kay next Sunday Thanksgiving naman. So ato na nang tanawan kung nanabay ng kabayanan ng tanan. So padayon ta nga may mong faithful aning aspect sa ato ang pagsimba kay sa atong natunan lagi part ng dinhi sa ato ang pagdayeg hatag pasalamat sa Ginoo. Sa tanang grasya ug panalangin ni ihatag sa tuwa. Salamat. Palihan tanan. Okay na ba ang tanan? Church, good morning students. Aminat na ha. Okay na ba Madia? Plaster na ba? Kung may kapigod mo na, may tubig ba mo na nga? So karon, humanaman tao pa na, humanaman tao po sa itong mga personal necessities. Karon ato nang hatag atong attention diri sa tubangan para makapaminaw ta sa word sa Ginoo karong buntaga. So karong buntaga mo man niya ang first Sunday sa December. Kuna nga ang ato ang preaching para karong buntaga kay Spirit of Christmas. Yes, Christmas na gyud. December na gyud. Na-open na yung mga lights sa mga pisag-asa ng mga lugar no? Sa Maramag, dagan na kay lights, abot na may munisipyo, tanaw mga lights kay December na lagi, Pasko na. O karon kay karon pa nag-opening ng lights sa nalit tagamay ba? O karon ay nasa na kay welcome sa kauban mo sa Arrow si Ma'am Juris. Moto ang Spirit of Christmas. Daghan man yung Spirit of Christmas na love, joy, peace, gratitude. Dayon ang ato ang pagkaisgutan karon kay giving or generosity. So kung Christmas, unsa may una-unaan kinato kung masapit na Christmas, unsa may naandal to mga regalo si Ninong ug si Ninang. Ay hapon na to mahinduman og ti Christmas na no. Pangitaan na to ilang balay. Give me mama ani. Ana to ilang Ninong ug Ninang no. Pero mora ba na ang meaning gyud sa Christmas? Muna tong istoryahan karong Buntaga Church. O ahya na to istoryahan tanan magampo sa ta para nga madawat yun na to ang work para karong Buntaga. So let us pray. Lord, salamat kayo Lord sa pribilehiyo nga imong gihatag sa kuha Lord sa pag-share o pinagi sa kuha madungog ang imong word karong Buntaga Lord. Lord nga tanan makasabot sa word karon o tanan mo uli nga kaning nagyoy nakuha sa imong word Lord God. Salamat lang tanan Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. So generosity. Kita may pinaka-generous kahaba dito sa kalibutan. Kaya nga ba tayo standard sa generosity?
Kay og generosity lang ang hisgutan kaning si God na siguro ang pinaka-generous. Dili siguro si God yun ang pinaka-generous, di ba? Kaya anong generous man siya? Unsa na yung gihatag nga gift diri sa kalibutan? Unsa yung gihatag nga gift diri sa kalibutan? Jesus Christ, di ba? Iyang buktong anak ang iyang gihatag diri sa kalibutan. Karon nga ang kalibutan maluwas, di ba? So, katong paghatag ni Lord sa iyang buktong anak kamo si Jesus diri sa kalibutan. Kani tudo na gito ba? Tudo na gito kay iya na gitong pinaka buktong anak niya gihatag niya. Kaning walay mulabaw siguro atong nga gift, no. O nahatag naman ni Jesus ay nahatag naman ni Lord si Jesus unsa pa may mas laro ana, no. Kaning ang atong mga job ana atong dream house ana mas labaw pa ba na kontra ng Jesus, di ba? Nahatag na gani ni Lord si Jesus kana pa baghang mga gina-ambisyon nato diri sa kalibutan, di ba? Unsa akwan pinakadako nga planet Jupiter, di ba? Gusto mag Jupiter? Kasi gusto Jupiter dere. Kaya ginayatag sa Ginoo ang Jupiter, di ba? Nakay kabutangan na kinahanglan nimo na kaning makahimaya pa na saya kung yatag nimo na saya ug nakagabutangan na ug makahimaya gina niya yatag gina sa Ginoo sa imo yatag niya si Jesus, di ba? Unsa ra man Jupiter kumpara kang Jesus, di ba? Gusto mo Jupiter? Mo to ang point lang ato kay dili issue ang generosity ni Jesus ba ay ni Lord. Igatag na niya si Jesus, di ba? Dili issue ang generosity. Ang issue kung kaya ba nimo dawaton, kung kaya ba nimo kaning alagaan, aba kay kabutangan. Generosity lang, wala issue na ang God rin. Nasa John 3:16, memorize naman siguro tanig tanan sa verse or familiar tani. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Nakaingon dire. For God so loved that He gave, di ba? Kung kauban jud sa love ang pag-give, di ba? Kabalo naman ta na. Pili man ta nalagi na kaingon nga pili man ta mo hatag nga wala ka love ana. Pero di ta pwede mo love nga di ta mo hatag, di ba? Kay mo na magina kung kalab ka, siyempre dili gina pwede nga di ka matag. Example, ang kuripot. Galab ka ng kuripot. Siyempre galab ay galab yan siya katag na siya sa iyang mga loved ones, di ba? Pero dili kwarta kay kuripot gani. Bisa gahatag o galab ka, mahatag ka. Okay nga na si Lord, di ba? Nakita ninyo ang picture. We only give because God gives us first, di ba? Katong first nga Pasko, gitagaan ta ni Lord sa pinaka-great yun nga gift nga pwede na ito madawat sa itong timuti na buhi. Katong first nga Pasko, katong 2025 years ago. Kanto ba? Ito, katong nga nabuhi si Kristo diri sa kalibutan. Motoy pag-abot sa pinaka-great nga gift yun nga walay laing makatupong. Bisan pag ang Jupiter dili makatupong. Gihatag niya ang iyang one and only Son. Nako ba mas labaw na wala na siguro mas labaw na no. Todo na may gid para sa Ginoo. O ang pamatana ngano mang gihatag ni God si Jesus. Ang isa sa klaro nga tupad kay God wants to save us from sin. Ang tao kaning alipin din ang tao sa sala, di ba? Agree mo na? Ang tao kanang iniingon bitaw nga tao ra man ta makasala man ta. Tinuod gina, di ba? Tinuod gina kay ang tao makasasala gyud.
kung wala yung Holy Spirit sa isa ka tao, bisan pag unsaon niya naglaban sa sala, kung wala ang si Jesus iya, wala ang Holy Spirit, di gina siya makasukol sa sala. Kaya ingana kawig ang flesh sa tao no, kung wala yung Holy Spirit. Bisan kinsa nga tao, bisan kinsa nga pastor, bisan kinsa nga pare, dili na makahawa sa sala, pinaagi lang sa kaugalingon nga effort. Di ba? Agree ba na? Bisan unsa nga religion, bisan unsa kamaayo nga good works imong buhaton, kaning makalabas ba na sa sala? Di ba? Dili good. Si Jesus lang ang pwede makawala sa atong mga sala, katong ditulo iyang dugo dito sa cross. Amen ba na, church? Amen. In John 1 verse 29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kasi nakatesting din nga niabot siya sa isa ka lugar nga gingnan siya nga, uy, tanaw na ang Lamb of God nga take away sa sin of the world. Oh. Nanay, nakatesting nga na, dali. Ako, hapit ko ba yan? Uy, nao na, ano kay gulo? Nga na, walang giingon sa kawaway. Pero ang maka-take away lagi sa sin of the world, huwag ilain. Si Jesus Christ lagi, di ba? Wala ilain religion, wala ilain nga effort sa tao ang makawala sa sin sa kalibutan. Kung saan na ito pag-appreciate sa greatest gift, kung saan na ito pag-appreciate si Jesus? Kung ano to si Jesus sa picture, asa mo tanan paingon? Diba, dito sa hell tanan paingon. O kaning naiuban karon nga mga Gen Z ba? Ginabuhat nila nga kaning expression bitaw. Nga kanang mga sila go to hell ana bitaw. Kaya ilang barkada kay mga ati-ati karon nila nga expression ba nga ino nila go to hell ana ba. Kanya ug masabtan lang ato bitaw sa ang hell bitaw. Kay bisan pag ang pinaka-hate na to nga tao, dili na to gusto siguro nga maato sa hell kay ang hell dito ang lugar nga wala ang presensya sa Ginoo, di ba? Grabe kasakit ng lugar. Bisan pag katong tao nga mangawat og 100 billion, di na gusto nga makaadto sa hell kay kung nakasabot lang ta kung sa ginang hell, di ba? Grabe nga suffering ang nadya. Katong-katol ba suffering. Nasa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Di ba? Lakpakan na itong Ginoo. He became man, died on the cross to save us from hell. Di ba? Grabe na nga pagpalangga ba eh. Kung ano, mukura kayo nga sentence, pero mura ginaka to ang panikamutan dali sa kalibutan nga madawat ato ang kalawasan sa Ginoo, di ba? He became man, died for our sins and saved us from hell. Ingat si Jesus. Mubukay na nga sentence pero wala yung katapusan nga love ang meaning ana. Kung kabalo ka unsa ang gibuhat ni Lord para sa imo, katingalahan kung dili nimo siya palanggaon, di ba? Amen ba? Bisaya na ako na para masabtan yung tanan. O English na to, if we truly understand, bisaya na lang. O sa English, if we truly understood what the Lord has done for you, it would be impossible not to love Him. Di ba? Love ba na to si Jesus? Love ba na to? Amen. Nakasabot ta sa iyahang gibuhat o sakripisyon diri sa kalibutan no? Para sa tawag tanan. O ang ikaduha, nganong gihatag man ni Lord Jesus sa kalibutan? Ikaduha nga tubag is for us to have purpose. Lisod kayo mabuhi nga watay kaning klaro nga purpose, di ba? Lisod kayo mabuhi lang nga unsa man ang purpose? Nabuhi ra mo diri aron unsa man kaning mo ba yung purpose sa mga estudyante? Mag-eskwela ra ba ta sa mga nakabaman ng eskwela, magtrabaho ana, makabuhat og balay,
makapalit o mga salina. Ang wapo ko, naman ang purpose na ito diri sa kalibutan. Kung wala si Jesus, wala nga ang purpose diri sa kalibutan. Pero ang atong tinuod nga purpose diri sa kalibutan kay to live for Christ yun. Kay ipakamatyan naman sa Ginoo, di ba? Ang iyang dugo man ang nagbayad sa itong mga sala, nagpalit sa tuwa, nag-redeem sa tuwa gikan sa hell. Para kang kinsa pa man ta mabuhi, di ba kang Christ? Kang Christ na ta mabuhi. Asa pa man ta mabuhi ang gilawas na kita sa hell, di ba? Ang hell grabe na kakuanjud, grabe ka sad nga lugar. O gisave ta niya dito, napabatay rason para mabuhi sa bisan unsa nga butang. Kang Jesus ra kita mabuhi, di ba? Kang Jesus ra kita atong rason para mabuhi. What the purpose sa kalibutan? Nasa Philippians 21, for me to live is Christ and to die is gain. Si Paul nagingon ani o kato si Paul mungod kay strong kay siya nga kaning preacher ba kaning tig spread sa good news bitaw og lisod din ang kinabuhi sa ni Paul ato nga panahon kay grabe og mga kwan ba mga grabe mga kontra niya tungod sa iyang faith. Og ngayon siya nga to live is Christ kay kung mabuhi ka para kang Jesus, sa panakalisod para na kang Jesus. Kung mamatay ka pamanali mo si Jesus tanan para kang Jesus, di ba? Mamatay ka or mabuhi para kang Jesus lagi na pirmi. Kaning mabuhi ra bata para mo trabaho, di ba? Dili man. God made it happen nga nadungog nato ang good news sa atong journey sa atuang kinabuhi. Pwede man ta pasagdan sa Ginoo kay Ginoo man ang pinaka-powerful sa tanan, di ba? Pwede man ta niya pasagdan, pwede man ta nga naarap ta diya sa palibot gabuhat sa atuang mga gusto o di siya mabuhat o paraan ba nga madungog nato ang good news, dito ma-save kan sa hell. Pwede man niya buhaton, di ba? Unsa ba tao ra man ta. Pero ipakamatyan ta sa Ginoo may nga ta ka palangga gid sa Ginoo gyud. Og napabay greater nga blessing ana. Wala na, di ba, ang pag-save sa Ginoo sa imo hagikan sa hell. Wala na maka-compare na ang blessing ay. Di ba? Amen ba? Amen ba? Namin na matatanan. Yes. Mo to nga niabot si Jesus sa kalibutan aron nga natay purpose kay nakaingon dire. Greatest failure is to succeed in the wrong assignment. Di ba? Greatest failure is to succeed in the wrong assignment. Kung wala ka nabuhi para kang Jesus, mabuhi ta para sa banbutang, mabuhi ta para sa ubang tao. Unsa may atong buhaton? Kung wala ta nabuhi para kang Jesus, matrabaho ta, matulog. Ano lang? Matrabaho, mauli, mukaon, matulog. Umata, mukaon, trabaho, tulog. Umata, trabaho. Ano lang itong trabaho yun? Kung di ta mo puyo, kung atong purpose din si Jesus, siyempre atong purpose nasa lain butang o ka ang mga butang, di na mag-matter. Saan sa panang butang, di na mag-matter. Kung dili man lang si Jesus ang purpose, wala ginagpulos. Di ba? In Colossians 3:11, in this new life, it doesn't matter if you are Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free. Jesus is all that matters, and He lives in all of us. Amen ba? Amen. Jesus is all that matters. Ngayon siya, mag-iaway mo ka. Di man ka masuko, di man ka mabalos. Jesus is all that matters. Mabalos ka. Importante ba nasa matas Ginoo? Diba, dili man. Naibutang nga naghatag sa mga problema katong college ka, example, or katong mga tuig. May mga butang na naghatag sa mga stress, problema.
Karon una-unaon mo, nag-matter pa ba? Wala na, di ba? Katong pagka-college nimo, itong nabagsak nimo nga subject. Grabe mo ang hilak ato, grabe mo stress. Karon nag-matter pa ba? Wala naman, di ba? Ang ga-matter again, ang eternity again, si Jesus Christ. Mo lagi ang mag-matter, mo lagi ang last forever. Kaya mga butang diri sa kalibutan, ang uban pakamatyan para sa uban, maghigog pa sa mga problema anak to. Pero wa sila kapalo kung ila tong gipalabay, giampo nila to sa Ginoo. Gisurrender nila to sa Ginoo. Wala na to karon ilang mga problema to miaging tuig. Wala na to karon, katawan na lang to nila, di ba? In Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Jesus served the world, maong servisyon siya na siya, no? Si Jesus Christ, hari din na siya sa langit. Kaning multitude of angels ang kuan siya dito, ga-serve, wala ginabuhat, gina-worship siya dito sa langit yun. Ingana ka powerful, ingana ka special si Jesus. Pero hinag siya sa kalibutan pa, katawang tao, namatay sa cross, aron mabayaran ng tanan, aron mabayaran atong sala tanan. Dili ba na grabe ka nato nga blessing, no? Para sa tuwang tanan. O kung di ta mo-serve sa Ginoo, again, mo-serve na punta sa ato ang mga kagalingong desires sa laing butang, sa laing tao. Ingan atong servisyon. Para ka Solomon, kaning grabe ka powerful nga king, di ba? Nga nasa Bible. Si Solomon, kaning nga siya 1,000 ka wives o mga kabit niya, dagan kayo siyang babae, di ba? Kaning dagan kayo siyang palasyo. Si Solomon, tanan gusto niya kaya mabuhat. Tanan nga mga waterways, ato sa una, di ba na sa yung buhaton, tanan, mga palasyo, mga kabayo, grabe kadaghan, mga warriors, mga kaptanan, tanan. Naanak ng Solomon tanan. Pero pag kuman atong tanan, atubangan sa Ginoo ni anak si Solomon, kaning tanan wa pulos kung ikumpara sa himaya sa Ginoo, di ba? Kung di ta mo-serve sa Ginoo, servisyon at atong kagalingon desire, servisyon at atong kagalingon kaning magmalita sa atong ganahan, atong mag-invest sa atong gusto. Pagkauman sa tanan, wa man tay Ginoo, pag-abot sa katapusang adlaw nato, may lagi man tag walay pulos ang tanan, di ba? Powerful kita sa kalibutan, pero di pa taga kalibutan, di ba? Taga langit kita. Mag-invest sa eternity, di diri sa kalibutan, ba, di ba? Amen ba na, church? Amen. O, to. Philippians 2:7-8. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, when He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Di ba, imagine, sa langit, king siya, kaning grabe ka, million nga angel, multitude of angels ang ga-worship o ga-serve siya dito. Pero pagkabot sa kalibutan, nothing siya, kaning pinakaubos siya. O kita ka ha, si Jesus gani kay gipaubos na yan kagalingon, di ba? Kita ka ha, usay ka kay we want you to be someone. Mo man atong goal diri sa kalibutan, di ba? Kung atong kagalingon lang gid ang ato ang patughan. We want to be someone gid. Kung si Jesus gani nag-serve, kita mabaka. Kung si Jesus gani kay humble down, bisan siya sa kataas, siya ang pinakataas. Pero itugot niya ay ang kagalingon nga mabutang sa pinakaubos, di ba? Pag-abot niya diri sa kalibutan kay full God ba siya o full human ana ba siya. Sa isa pa lang kapitik sa ihang kamot, pwede mabungkag ang kalibutan. Pwede siya nga di masakitan, kamulo siya ginamunalan sa mga katong gabunan siya pag pilokdo niya cross. Pero wala niya nagitugot, di ba? Gipaubos niya ang kagalingon para lang masenta.
Grabe, yayan na to eh. Wa? O, di ba nasapat para nga serbisyo na to ang Ginoo, di ba? Grabe kahayay, kaya masakta namin na daw, grabe kahayay na to eh. Tao, rabi ata, ang Ginoo na ginagpaubos para sa itong mga tao. Nga, nakita niya ka-love yun. O, mayroon tag-love, unconditional love, wag kita ilaing matudlo si Jesus Christ lagi, ba, di ba? Jesus Christ came for the lost. Kita mo ni mga lost. Katong kung pangatanan na to ang mga tao, unsaon man nga para makaadto ta sa langit. Kasagaran man tubag sa mga tao, di ba, kay magbuhat kog maayo. Ana. Ang isa tubag nila kay mo dapat relihiyoso ko. Ana. Kinsa ng mga lost ng mga tao, kanang mga katubag ug nga, di ba? Jesus came for the lost. And muna atong purpose po nga Jesus came for the lost. And atong isa sa itong mga purpose kay isay po tong mga lost nga pre nato sa una. Kay di ba kita magtanan rin sa kalibutan lost ta katong wala pa si Jesus. Pero katong nakatungog ta sa good news, sa salvation nga atong malawat, isa na itong purpose nga spread gina sa tanang tao diri sa kalibutan. In Acts 15:11, we believe that we are all saved the same way by the undeserved grace of the Lord Jesus. Generous ba ang Ginoo? Grabe ka generous ang Ginoo ba? Palakpakan na ang Ginoo ba? Grabe ka generous ang Ginoo. O kita ba generous ba gyapon ta? Generous gyapon ta eh. A generous person is a happy person. Tanan niyo dapat happy man. Happy, dili happy nga takani ko ni. Happy ang tanan ba pangayuan man. Bitaw, ang generous nga person kay happy gina nga person nila ang may natagang pilahi gid ang joy sa matag. Nakaingon sa Acts 20 verse 35, it is blessed to give than to receive. Di ba? Kung feeling nimo kay lonely, di ba? Kaning low ka, feeling numingana. Kaning nakaingon nga intentionally hatag na intentionally give. Kay lahi gid ang kuan, lahi ang epekto sa paghatag. Mo ang kaning natural na epekto sa paghatag, kaning makatagamtang bitag happiness. Diba nakatesting naman siguro tanan kay mga generous ba mga tao, di ba? Ito, grabe ang kuan, grabe gid ang effect sa generosity. O in 2 Corinthians 9:11, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous, and when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So sagdaan na to nga daghan ang magpasalamat sa Ginoo tungod sa to nga generous, di ba? Kay samtang karon Pasko, pero dili man ingon nga sa Pasko ta mahimong generous, no? Dapat generous kita ng mga tao kay generous biya atong Ginoo, di ba? Generous biya ang atuang si God the Father, generous si Jesus Christ nga head sa atuang church kay generous, di ba? Ang Holy Spirit nga iyang gihatag iyang kagalingon sa tuwa, generous, di ba? Kita po generous po dapat ta. Kay daghan yun ang mahimaya, daghan ang muhimaya o magpasalamat sa Ginoo kung generous ta. Na mo matag ta maingon, salamat kayo Ate James. Salamat kayo. Maingon din ta nga thank you po, pero ang Ginoo pasalamati gigikan na siya. Amen. Di ba grabe ka chat na nga. So karon kaning challenge ni siya bay sa ato ang tanan karon nga Pasko. Kaning this Christmas, let's give God a gift worthy of dying to oneself.
Pwede ba tamatag sa Ginoo? Pwede na, dili man perminting ang Ginoo ra pwede matag sa tuang. Karong Pasko, kani nga preaching, kaning na-challenge ani nga matag tag gift sa Ginoo. Gift nga worthy of dying oneself. Unsa sabot ani? Baka kay mga bisyo ana? Baka kay mga bad habits, ano ito? Kaning mga dili kahimaya sa Ginoo. Pwede ba lang karon nga Pasko, karon nga tuig kay imo na lang ihatag sa Ginoo. Ano ito? Kung halimbawa nakabisyo, kusog ka mo inom, kaning kusog ka mo daot sa imuhang lawas, kaning kusog ka mo bang tamis ka, ang duwa na kayo kadaot na, di ba? Ato lang ihatag sa Ginoo, di ba? Ato lang i-surrender sa Ginoo. Kung dahil mga bad habits, nato ko gusto mo na yan eh. Sa una kay Domingo, magandang tinglaan sa una. Mag-trail ko, magbabukid ko. Kung ito nga panahon, kaning taga-Domingo, lagi daan mag-trail ang mga tao to. Di mo kayo ga-trail do sa Sabado. Tinapoy mga trabaho, bating ayaw sa motor, basta sa Sabado. Kung ako sa una, itong bago pa ko kasimba, kaning maibog ikaw taga-Domingo nga ka-trail sila, na ako, mag-trail sila ako, simba ko. Mo ko na isa sa challenge na ko sana, pero ako ginagbibiyahan akong pag-trail sa Domingo. Kay kaning iba yung lugar ko ng trail na ako sa Domingo sa pagsimba na ako sa Ginoo. Pero kadugayan nakamit dahil ko mga tao po nga pan sila sa 30 team sila doon naka-team Sunday team o sa 30 team. Dito ko nakapit sa 30 team. Di ako minamusulong sa 30 team so na ayan na niuso na yun katong mga pila bula nakatuig. Mo to nga maka-trail yapon ko. Sabi ako ka-trail Domingo, ano ito? Igual, tabangan mo kita sa ginawa ng mga sacrifices na to, di ba? Sa kaning ginayon, lagi nga dahil for oneself. Halimbawa, nakikay mga bad habits, mga bisyo nga, dili ka himaya sa Ginoo nga mag-lisod yung kagbiya. Biyay ka na, dili mo na naman ikamatay, dili mo na ikawala sa imong kalipay, kay daghan yung pamagi ang Ginoo nga kaning malipay ka mo ka, bisan pa o kaning sacrifice ka, mo to ikiingon lagi nga, ang paghatag, kaning grabe nga joy gid pud ang balos. Mo to ang testimony anang kaning mga Sunday na mga happy bitaw na di gid mo kay mayan sa Ginoo kay. Siyempre mo matakag sayo para mag-trail nya. Imbes mo matakag sayo para mo simba, di ba? Pati kay paminaw na. Wala ka sa balay, kapoy ka. Di na kagkampo ana. Nya Domingo nga adlaw mo na dito mo ping simba daw ana. Ingana ang utang ba? Dapat kay mga luya ba kasi mga devotion ana sa pulang maka mag-devotion. Kaning sakripisyo na to na ihatag na to na sa Ginoo di ba karon nga tuig. Kaunta sa tuig, pugihan na tama sa itong mga devotions na. At mga bad habits, natay mga saputon ta sa 2025, sa 2026, saputon lang yapon. Sa 2026, atong ihatag, atong i-surrender sa Ginoo na atong mga short-tempered nga mga personality, ato ang mga katapulan, tapulan kayo mag-walking, mag-jogging, sa 2026, walking na jogging, daw. Nga na nga mga gift ba sa Ginoo karon nga Christmas. O kana ikahimaya kina sa Ginoo church ba? O maritista na sa 2025 sa 2026 di gamay na lang. Wala mga gift sa Ginoo bitaw. Wala nga to mga bad habits. Kay mag-sacrifice kita para sa kaning response na to ba sa kung unsay gibuhat ni Lord God sa atong mga kinabuhi. O Moto Church, ato ning accept nga challenge karon Christmas. O first week pa man karon sa December, daghan pa kayo week nga maabot ang Christmas aron nga ma-practice nato o surrender atong kaning mga gift nato sa Ginoo nga kaning sacrifice you dying for oneself na kaingon. O Moto Church ang
word karong buntaga anda nga dala ko ng tanan o dala ko ng Diyos. Praise God. Amen. Praise God. Atong palakpakan ng Ginoo sa Lord. I pray na kuano kanang ay mo tong read, and it's simple yet very true and very relatable, and it's really for all of us na kanang amazing gud kayo ang Ginoo. Our generous God na wala gyud niya keep ba ang something for himself. But even ang iyahang only son, iyahang gihatag. So, ganan ko atong ingon ni Pastor Dudong, Pastor Luis nga kanang if gihatag mo gani sa Ginoo ang iyahang only son, kana pa ba ang imong prayer? Kana pa ba ang desire sa buong kasing-kasing? So if it's God's will, the Lord will give it to you. The Lord will really bless you. And this season is really a season of thanksgiving. We will gather every Sunday and live our lives every day na kaya itong pangitaon sa itong kasing-kasing ang pagkamapasalamaton ba? Kaya ito ang Ginoo is a generous God. We can say that He is generous because until today, we are here. You are alive. Diba? Nakita na yung post sa Facebook. Nakabayad mo kakag-bills din mo. Diba? Mahuwa lang ng year, pero nakabayad magyapon. Nakataon magyapon ka ha. So see, it is because our God is a generous God. And we have really reasons to thank God. We have reasons to thank God. So kung gano'n naman niya, kay pagtinag yung kuwana, kaya ginatubang, remember the preaching today that tells you, your God is generous. God is a generous God. And let us all rise as we honor our God today sa iyahang gibuhat na biggest sacrifice. The reason why we have Christmas is because Jesus, in His generosity, gave His only Son. And because He gave His only Son, that Son died on the cross to redeem us from our iniquities. Muna, nga sa ato ang pagtanaw, dili lang sa iyahang pagkabuhi dili sa kalibutan, ato pong inumdugon karon nga adlaw ang iyahang kamatayon. Okay, imagine if Christ was just sent, and yet He did not die. Diba? Imagine, kung okay, panalo bitaw siya. Pero wala niya i-fulfill ang purpose ni God sa pag-send sa iyaha. Kaya naman siya free will. Kaya fully human man siya when He came to earth. We will still drown in our sin. God is so good that He gave His only Son. And Jesus Himself is generous of His life that He died on the cross for us. So that ikaw mismo karong adlaw, you can come to Him. No matter who you are, no matter what you've done, no matter your sins, bisag unsa pa ng stories sa imong kinabuhi, you can come freely. Because Jesus, the God that you serve today, is a generous God na wala niya dipugnan ang iyahang kaugalingon paghatag sa iyang kinabuhi. Mo na ang ato ang hinumdumon karon. Every stripe that He received is for you. Katong dugo nga ni shed is for you. Ang iyahang life, it was taken away so that you will have life. God is a generous God. And we can really worship Him today because of that. Before we pray, before we even partake the bread and wine, can you just close your eyes? Kung atuan yung namnamon, may tawang pulong sa Ginoo karong gabi adlaw. Ato ang pasalamatan ng Ginoo na maayo kaayo na wala gyud nag-withhold sa iyahang panalangin sa atuang. Sige, just talk to God, church. And freely thank Him for everything that He has done.
We thank you that you are our God, so generous of your Son, so generous of your life, O God, Lord. Today we look back on what you have done on the cross, and we thank you, O God, Lord. Salamat, Ginoo, kay tungod sa imong dakong sakripisyo na naami diri karon na ay bago nga kinabuhi. O freely, O God, Lord, we can come in worship to you, Father God, Lord. Salamat, Ginoo, nga imuhang ginabago, Ginoo, gikan sa sulod sa mga kasing-kasing. And thank you, O God, Lord, even for the privilege of doing things for you, O God. Lord, we pray that as we partake, O God, Lord, this communion, O God, you will cleanse us, O God, Lord, from all our iniquities, O God, Lord. Imuhang limpyuhan, Ginoo, ang among mga kasing-kasing, among mga hunahuna, among mga kamot, O God, Lord, so that we will be worthy, O God, Lord, of this sacrifice. Lord, we pray, O God, Lord, that you will teach us, O God, Lord, and convict us, O Holy Spirit, for every sin, O God, Lord, na among ginakip sa mga kasing-kasing, and that we may live, O God, Lord, in a way, O God, that will bring honor to your name, O God, Lord. In Jesus' name, amen. I will read from 1 Corinthians 11:23-26. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Let us partake. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Let us read. Let us pray. Lord, we thank you, O God, for this beautiful Sunday, God. Lord, we praise and glorify your name. Lord, thank you for your sacrifice, O God. You are so good. You are so mighty. You are our holy God, yet so loving and gracious. Lord, we adore you. We praise your holy name, O God, Lord. Lord, you are the God who knows everything, O God, Lord, even the unsaid prayers of our hearts. And we know that you are a generous God who listens, who answers, and who gives us, O God, Lord, everything that we ask for according to your will. And so with that truth, O God, Lord, I pray, O God, that all of us will be released with peace, O God, knowing ang among Ginoo kaila sa amuang, knowing ang among Ginoo kakita sa among mga panginahanglanon, knowing ang among Ginoo buhi o nakadungog sa tanang hilak sa among mga kasikasan. Lord, I pray that all of us today, Lord, will go home, O God, Lord, renewed, revived, O God, Lord, and once again fueled up to love you even deeper, O God, Lord, to serve you even deeper, O God, Lord, to live this very life, O God, Lord, according to your purpose, O God. And we take the challenge, O God, Lord, sa preaching today, na we will make sacrifices, O God, and we will make surrender, O God, Lord. May that be seen and may that be real, O God, Lord, in every person standing in this place today. And I pray, O God, Lord, you, O Holy Spirit, to continually convict us and to continually bless us, Lord, with wisdom so that we will know and we will have the courage, O God, Lord, to always choose the right thing, O God, sa buong mga sinabuhi, O God, Lord. Salamat, Ginoo, padayon ka namong pangalagaran, padayon namong himayawan ang imong ngalan. You alone deserve all the glory, all the praises, and all the adoration. Let us give God a mighty clap of praise.
For sure, blessed ang tanong karon sa word nga gibasa ni Dodong. O katong kana verse nga ay nga word nga gi hatag karon daghan kayo ato nga kanang naka-remind sa kuha ang siguro appeal pud mo, di ba? Sa tanan nga iyang ginaingon pinagi sa Bible, daghan jud, especially about sa kung unsa ang Ginoo ka generous sa toa. Imagine ang iyang only nga anak iyang gihatag sa toa. Kung kita gani bisag kanang ibutang ta lang nakay kanang gamit nga kanang nagamit na gud nimo siya pero kanang parang mag-hesitate ka ba kanang hesitate kay ka mo muhatag tungod kay kanang murag ang sa imong ang hunahuna is kanang murag napa siya kanang naka-attach pa siya sa imuha nga kanang yahang importance. Pero ang Ginoo wholeheartedly iyahang yung gihatag fully sa tuwa ang iyahang bugtong anak tungod kay iyahang gipakita mo unsa pa niya ka mahal, di ba? So, wala nga kita nga mga tao dili gyud dita ngayon nga magduha sa paghatag sa kung unsa ang naa sa tuwa kung dili atong sundugon kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa tuwa pinagi sa iyahang paghatag sa iyang bugtong anak sa pagpakamatay sa krus para lang nga maluwas ta sa atong mga kasalanan. O moto siya nga kanang daghan ato nga ka linya sa verse nga naka-remind sa kuwao. Hinangot niya kamusad sa inyohang tagsa-tagsa karon mahinumdum mo o mabutang sa inyohang kasing-kasing dili lang sa matag Domingo ta makahinumdum sa kung unsa maayo sa tuwa kung dili sa matag adlaw atong puy-an ang pulong na atong madungog sa gikan sa Ginoo. Amen. So karon diri ta sa ato ang announcement, welcome and announcement. There is sa ato ang Sunday service, siyempre every Sunday. There is sa taas sa First Valley Bank every 9 mag-start ta every 9:30 o mo-end ta sa 11 a.m. And next, sa prayer meeting, this is para sa mga, doon siya ka-klase, na ay face-to-face para sa mga niyara din nagpuyog sa dool, nga makakaya pag-adto diri. Pero wala man siguro hindi makaya basta gustuhan yun, di ba? So, auhag katong mga kauban nato, and even katong mga nara sa online, nga medyo doon ra ang inyong mga balay. I mean, is kanang nagtanaw karon mga viewers na doon ra inyong mga balay diri sa church. Pwede mo makato diri and everybody is welcome. And about sa online po, para ni sa mga tagalagyo, ang katong dili able makato diri sa center. So, kana mao na ang inyong chance nga mag-pray or magkita-kita mo pinagi sa online kay kana raman gyud siya nga panahon nga dili lang man ta sa magkita tungod kay para nga magkumustahan kung dili aron pod nga magka-share pod sa kung unsa man ang atong mga paghitabo sa pagkinabuhi maybe kanang mga victories or mga unsa man sa inyong nahitabo sa inyong week nga may istorya ninyo sa isang isa through sa kanang online lang. And next is the Kids Church. Pakpak mga kabataan. Nag-alam na lang po kadaghan. But still, it's okay. Kaya mga bata yun, kinahanglan niya, ato yun silang dalhon diri sa simbahan. Para aming trust nga mga gagmay pa sila, butang na silang hunahuna. Kung unsa o kinsa sigad sa ilahang kinabuhi. O managpo sila nga dala nila ang kanang pagtulon-an ba gikan sa Ginoo. Amen? And next is the financial accountability. Para ni siya sa kanang mga purpose aning mag-save ta para sa mga future na events nga lakaw sa simbahan nga at least nga kung mabot na siya nga adlaw dili na ta maproblemahan kung asa ta o magapit
like sa mga pamasahe o uban pa nga mga allowances while mag-travel kung asa magaling padulong. Mo na siya ang purpose nga nung nakataaning sa financial accountability. Kaning sa Bible study, kaning mauni siya ang katong para sa mga new nga mga kanang na-invites din sa simbahan, sa na-invites, especially sa akin sa araw. Mauni siya ang time nga makaunto sila din o aron nga ma-Bible study sila din sa simbahan po. Mauni siya ang araw. Kaming araw is, sa akong pagsabot is, kani siya, sa mga trabahante, mga batangon, nga nagtrabaho na, kaning mauli siya ang panahon niya, magtapok sila, dili lang sila maghisgot about sa ilang mga trabaho, kundi maghisgot po sila about sa kung unsa sila gi-bless ni God, pinaagi silang mga trabaho sa tanan nga mga nang-acquire nila silang kinabuhi o din nila pag-istoryahan while kanang the same time magbanding po sila o maghisgot-hisgot sa kung saan lang about sa ilang kinabuhi. Mo na to, daghang salamat for may buntag sa tanan. Happy Sunday and Merry Christmas! Ay, announcement day! Happy na niya ito ang Christmas party! This is Karongan, December 14, next week na. So, next Sunday, December 14. For sure na ready naman siguro ang tanan. Ang katong presentation, every family, dayon katong kuan, mga regalo para sa mga dagko, 200 pesos. Kung pwede po 500 doon. Joke lang, joke. Dayon ang katong sa mga kids, 100 pesos. Dayon ang atang video dito sa Campo Ono. Campo Ono. Nandun ka naman. Campo Ono sa Campuan. Yan. Campo Ono Resort. Campo Ono Resort sa Campuan. Hope ka na makita-kita pa dito. Next week, dala ang inyong mga malipayon, kasing-kasing. I pray nga tanan tayo, bless ni God, para nga kanang ma-provide ang tanan na itong mga kailangan. Dili lang sa party, kung dili everyday. Para to. Okay, so puslan man nga nabiyahan ako sa mga Christmas party. Pagpabili na lang sa ta after ha, kay mag-meeting sa tapay, kay next week naman ang ako ang buwan. Sagdi na lang akong box kay nag-isip na ko. So please stay after sa tong service, mag-meeting lang nakadali para sa tong niya, para sa tong Thanksgiving. Sige, PWT. Praise. Sige, manitog tang tanan sa atong victory song.